po, kamusta na po kayo? Purihin ang Panginoon ngayon pong Wednesday morning. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan. Buhat po dito sa ating pinakamamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. Sama-sama po ulit tayong katagpuin ng ating Panginoon. Ilang minutong pakikinig ng salita ng Diyos, panalanginan at pagpupuri sa ating Panginoon. Ang aking pong ibabahagi sa umagang ito ay may kinalaman pa rin sa tinatalakay nating the Beatitude o mga sermon ni Jesus sa mountain. Sabi po sa Matthew chapter 5 verse 4a, mapalad ang mga nagdadalamhati. Ang title po nito, Godly Sorrow. Mapalad ang mga nagdadalamhati o mga nakakaramdam ng gracious sorrow o godly sorrow. May dalawang mahalagang manifestasyon ang godly sorrow. Una, ang pagkalungkot at pagkabagabag sa tuwing nakakagawa tayo ng kasalanan, pagkukulang o pagkakamali. Sino po ba sa atin ang hindi nagkakamali? Sino po ba sa atin ang hindi nagkakasala? Walang sino man sa ating perpekto sapagkat ang Diyos lamang ang perpekto, sabi ni Apostol Pablo sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero mapalad tayo mga pagkapatid kung nababagabag tayo kapag ikaw at ako ay nagkakasala. Nakokonsensya kapag nakakasakit tayo ng ating kapwa. Nalulungkot kapag tayo ay nagkukulang sa Panginoon. Ang paghapis sa paggawa ng kasalanan ay siyang salalayan ng isang tahimik at mapayapang lipunan. Anumang lipunan ay mawawasak kung ang mga mananampalataya o ang mga mamamayan ay wala ng habas sa paggawa ng kasalanan laban sa kanyang kapwa. Tunay nga na napakahalaga ng ating tinatalakay sapagkat sa pamamagitan nito nalalaman natin na tayo ay nagkakamali, tayo ay nagkukulang na, tayo ay kakagawa na ng hindi maganda sa harapan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng godly sorrow. Pangalawa, ang pagkalungkot at pagkabagabag sa tuwing makakagawa ng kasalanan, pagkukulang o pagkakamali sa ating kapwa. Hindi sapat na madama lamang tayo ng pagkabagabag at pagkakalungkot sa sarili nating pagkakasala. Kailangan ding malungkot at mabagabag tayo sa pagkahulog sa kasalanan ng ating kapwa. Kailangan itong matulak sa atin upang makisangkot sa pagmimisyon, maging aktibo sa pagsaksi sa kabutihan ng Diyos, humayo at ibalita sa iba ang ginawang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Hindi sapat, sabi dito, na mabagabag lang tayo. Sa pamamagitan ng ating pagkabagabag, sa paggagawa ng kasalanan ng ating kapwa, ito yung magtutulak sa atin para magmisyon. Ito yung magtutulak sa atin para abutin sila sa kanilang kalagayan. Ito yung magtutulak sa atin para i-share ang mabuting balita mula sa ating Panginoon. Inaaliw ng Diyos ang mga mahapis upang sila naman ay mabigyang kaaliwan sa iba pang nahapis. Kaya God does not comfort us to make us comfortable, but to make us comforter. Kaya nga sa umagang ito, purihin ang Panginoon sapagkat muli naghayag siya ng panibagong aral na nagmumula sa Kanya sa pamamagitan ng isa sa Kanyang mga sermon sa bundok o the Beatitude.
tayo ay manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa iyong katapilaan, katapatan sa bawat isa sa amin sa umagang ito ng Wednesday. Salamat po, Panginoon, dahil muli nyo kaming ibinangon sa aming mga higaan upang harapin ang araw na ito taglay ang kagalakan na nagmumula sa aming mga puso. Salamat po, Panginoon, dahil isa na namang sermon mo sa bundok ang tinalakay namin, na kung saan kung kami pala ay merong tinatawag na godly sorrow, ay mapalad kami sapagkat nararamdaman namin ang iyong presensya sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, patuloy nyo kaming samahan sa kabuuan ng araw na ito. Proteksyonan lalo tigit sa mainit na panahon at samahan kami upang iligtas sa anumang karamdaman sa kuna dala ng mainit na panahon. Huwag niyo po kaming pababayaan, Panginoon, at nawa matapos namin magtagumpay kami sa aming mga gawain sa kabuuan ng araw na ito. Pinagpipray ko po sa iyo ang iyong mga anak na nangungulila, na nawala ng mahal sa buhay, katulad po ng Castro family, Carlos family, Tabernila family, Mariano family, at ganoon din po ng Borbe family sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Nagtitiwala kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos na siyang mga aliw ng iyong banal na espiritu ang kakatagpo mo sa bawat isa sa kanila, at ikaw ang unti-unting mag-alis ng pain na kanilang nararanasan sa mga oras na ito. Pinagpipray ko rin sa iyo ang lahat ng mga nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Ano man po ang panalangin ng kanilang mga puso ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa bawat isa sa kanila. Maramdaman nila ang iyong kadakilaan sa oras ng kalungkutan, sa oras ng kagalakan, sa oras ng pagtatagumpay, sa oras ng kabiguan, sa oras ng sakit, sa oras ng kagalingan, sa oras ng katahimikan, sa oras ng kaingayan. Samahan niyo kami lagi na, Panginoon. Huwag niyo po kaming iiwan at huwag niyo po kaming pababayaan. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang kabuuan ng araw na ito. Pinagpipray ko rin sa iyo ang mga kapatid namin sa ibayong dagat. Malayo man sila, nawa ay patuloy niyo rin po silang ingatan at samahan. Maging ang kanilang mga hanap buhay, upang maitaguyod nila ang kanilang pamilya, ang kanilang mga mahal sa buhay. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Huwag niyo po kaming iiwan dahil kung wala kami sa iyo, Panginoon, hindi namin alam kung saan kami patungo. Marami pong mga bagay-bagay ang aming na-encounter na minsan nagpapahina, umahadlang sa aming pananampalataya. Pero salamat dahil lagi kang nariyan. Salamat sa pamilya, salamat sa iglesia, salamat sa bayan na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Nawa patuloy kaming maging matagumpay sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa patamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan. Natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion para sa umagang ito ng Wednesday mula po dito sa Crossroad United Methodist Church. Alas 7 pa lamang po ng umaga pero napakainit na. Kaya ang hinihiling ko po ang bawat isa sa inyo na mag-ingat, manatili sa mga malililim at malalamig na lugar, at panatilihing malakas ang ating pangatawan upang maproteksyonan tayo dito sa nararanasan nating mainit na panahon. At higit sa lahat, laging manalangin, laging nakaugnay sa ating Panginoon upang tayo ay maging ligtas at laging nasa mabuting kalagayan. Mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses,
Lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti noon, ngayon at magpasawalang hanggan. Hanggang sa muli. God bless everyone. Paalam!